suporta na dapat binibigay niya po sa akin. Kasi po, parang siya pa po yung nagdadaw sa akin na di ko daw po kaya makapagtapos. Kaya, kahit po ang hirap po mag-aral na minsan po, ang dami ko pong dapat ibasa yung research pa po namin. Tapos wala pa akong cellphone nga. Buti po kinakaya kong pasanin lahat ng yun na kahit na mahirap mag-aral ka, lalo na po wala pa akong gadget na ginagamit, na nakakayanan ko naman po siya. Tapos ang hirap po na parang mararamdaman ko na parang hindi po sa akin nakasuporta yung mga taong akala ko sa suportahan ako. Parang yung support po nakukuha ko pa po sa iba, sa mga teacher. Naniniwala po sila sa akin na malayo daw ang mararating ko. Tapos ako naman po, parang gusto ko pong i-fulfill yung pangarap ko kasi mahirap pong mabuhay na parang nakita ko po kasi once na parang nahihirapan po yung mama ko po sa financially na parang ayaw lang niya sa akin ipakita. Pero nakikita ko pong parang nagipit po kami. Jose Andrino, pa-subscribe po. Yan, maraming salamat. Ayun, mapagpalang araw mga Kalingap. Ito po, kasama natin si Kalingap Jose. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Katuwang po ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang Kalingap Proud. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Yan, thank you Kuya July. Maraming salamat po. Ayan. Yo, what's up? Magandang umaga mga Kalingap sa ating lahat. Isa mapagpalang umaga, araw, gabi at hapon sa ating lahat po mga kaibigan, mga Kalingap. Andito naman tayo sa barangay na ito, mga kaibigan, mga Kalingap. Barangay Ugod, Dunsol, Sursugun. Ito po mga kaibigan, mga Kalingap, mayroon pong nilapit sa atin dito na isang estudyante. Bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe po. Jose Andrino Vlog or Kalingap Jose. Ayan po mga kaibigan, mga Kalingap. Andito na tayo at malapit na tayong makarating dun sa kanilang bahay. Ayan po mga kaibigan, mga Kalingap. Sa ating lahat na mga narito, sa ating mga viewers ngayong premiere, magandang umaga, magandang gabi, at magandang tanghali sa ating lahat. Ito po mga kaibigan, malapit-lapit na tayo. Samahan niyo pa rin ako sa ating pakikipag-usap sa ating kababayan na nangangailangan. Ito po mga kaibigan, malapit na tayo sa lugar na ito. Samahan niyo pa rin ako hanggang sa tayo ay makarating. Kumusta tay? Guwapo pa rin, guwapo? Ha? Medyo man. Himala naman nakapunta ka rito. Sinong kasama mo? Sulo. Isa. Sulo ka lang? May tungkod ako. Ito yung tungkod mo. Saan naman si nanay? Hindi bahay. Iniwan mo na doon, hindi na nga nakakita. Ay, nakakita pala. Kaya lang mahina yung pangdinig. Mayroon tayong bisita mga kaibigan, no? Sino naman tong bisita natin na maganda dito? Anong pangalan mo, Iha? Babe po. Babe? Ay, ikaw yung nag-chat kanina. Opo. Ayun, siya nga. Doon siya dyan. Diyan ka na. Dito ako. Kumusta naman? Nag-aaral ka pa ba? Yes po. Saan ka nag-aaral? Doon po sa may Ginubatan. Ginubatan? Layo ah. Sa Albay po. Ay, Albay ba yung yung Ginubatan? Opo. Akala ko, sakop na ng yun. Sakop pa rin ng Sursugun. Hindi pala.
province of Albay na po siya. Oh. Malayo pa po doon sa sentro ng Alba. Mm. Yes po. Doon ka nag-aaral. Opo. Paano yung paano yung pag-aaral mo? 'Di ba sabi nila ay gusto mo yung ipagpatuloy yung yung sa kolehiyo. Opo. Graduating po ako ngayong taon sa May na po. Tapos, sabi nga po nung mama ko, di na daw po niya akong kayang pag-aralin pa next school year po sa college kasi wala man daw po na pang tus-tus daw po ng pag-aaral ko. Kaya po, sabi po niya, magtrabaho na lang daw po muna ako pero ayaw ko man po. Kaya po, desidido po ako maganap ng scholarship or kahit po magtrabaho ako habang nag-aaral para po makapagtapos. Di naman, naka-apply ka na sa pang-schooler. Meron po akong trinay na iba po, pero po di ko pa sure kung makakapasok po ako doon. Tapos po nag-apply na din po ako ng college, pero di ko po alam kung Yung sinong kasama mo pumunta dito? Solo lang po ako. Kala ko kasama mo yung mama mo. Di man po. Paano nga pala yun kung halimbawa itong ating video na mayroong makapanood na gusto kang tulungan, kaya lang nasa nasa malayo, nasa ginubatan. Opo. Paano yun kung halimbawa mayroong tutulong na na mga tao, paano ka matatagpuan doon na kung halimbawa gusto kong may tumulong sa iyo tapos gusto kong dalhin doon yung tao na natutulong sa iyo. Siyempre hindi ko din kabisado pa yun yung ginubatan. Pwede man po kung willing po talaga kaya ko pong halimbawa makimit po tapos po pwede man po dalhin ko na lang po kayo sa bahay namin. Pero malayo po kasi kinuha po ako ng mama ko dito sa amin nung grade 7 po ako, doon na po ako grade 8 hanggang po ngayong grade 12 ako. Tapos dito po talaga ako mag-aral kasi po simula po nung nung elementary po ako ay kinder po ata or daycare, honor student na po ako hanggang ngayon. Talagang Opo. Yung pag-aaral mo ay disiplina talaga kasi laging may honor. Ang nakikita ko po kasi yung hirap po ng pamilya po namin, pati po yung mga lolo-lola ko. Tapos po naawa po ako sa kanila kasi yung buhay po namin parang hindi po umaasenso. Kung hindi po kami makakapagtapos or ako po makakapagtapos, hindi ko po alam although sinasabi po ng iba na may iba pong paraan bukod sa pag-aaral, pero gusto ko po kasi mag-aral kasi ang diploma po, hindi lang siya isang diploma, magre-reflect yun ng parang sipag mo sa buhay para makapagtapos ka at bigyan mo yung mga mahal mo sa buhay ng magandang kinabukasan po. Ilang taon ka na ba, babe? Kaka-18 ko lang po nung September. Ay, 18 years old po ako ngayon. 18 ka ngayon? Opo. Oo. Kailan ka nag-18? Nung September po. September. Maganda naman yung yung hangarin sa pag-aaral kasi sabi mo nga marami kang honor at gusto din namin na makita ng personal doon sa sa bahay ninyo. Opo, yung yung mga certificate ko po at tas medal natatago po doon sa bahay po nila yung nag-alaga po sa akin nung bata po ako, nandun po sa bahay nila. Tapos po yung mga iba ko pong certificate nga nawala na po. Tapos ngayon po sa awa ng Diyos po palagi po akong nasa top ng klase. Opo. Ang ganda na ang ganda ng yung inyong basta ipagpatuloy mo lang yung nasimulan na na sa pag-aaral. Opo. Kung halimbawa ate babe, ano ba ang
kukunin mo na kurso pagdating ng kolehiyo? Ang kinuha ko po, ang in-applyan ko pong course ngayong sa college po, education, secondary education po. Supposedly po, ang kinukuha ko sana nursing, o kaya po BS Psychology. Kaso po, di man nga kaya ng pera, ng budget po. Kaya nag-adjust po ako ng parang iba pong sa tingin ko ay pwede din sa akin. Meron Kaso dito po, sa baka sa nga, lugar dito. baka po tapos na po yung sa pag-apply. Pero tingnan ko po, Subukan mo pa rin para ano, tapos mahinto ka ng isang taon, sayang. opo, sayang nga. Dito, mayroon dito sa ano, sa DCC. Ano naman po, yung in-applyan ko pong college, free tuition naman po, although meron pong mga miscellaneous fee, tapos syempre po magagastos po nung mga libro, tapos yung pamasahe po. Kasi malayo po sa bahay yung school namin. Yung mga school naman po sa college, malalayo po kasi sa amin doon. Oo. Pwede ka naman din dito tumira kay, no, kay tita mo. Kung gustuhin mo lang. Yun nga po, hindi ko pa man po kasi parang nakakausap yung mama ko about po sa pag-transfer. Kasi po nasanay po siya na nandun ako sa kanya. Alam mo po, yung ano, yung pag-aaral, kahit magkalayo pa kayo ng nanay mo, basta yung pukusan mo yung pag-aaral. Kailangan magtiyaga at magtiis kung malayo man siya. Siyempre, mayroon namang buwan na ano, ay mayroon namang linggo na or Sabado na pwede mo siyang pasyalan doon para ano, makapag-aral ka lang talaga. Siguro po, isusubukan ko po siyang kausapin. Kung gusto mo naman, pag dito ka nag-aaral, yung ano, yung pag-aaral, kailangan pagbutihin mo lang talaga. Opo. Kailangan yung ano, yung pag-aaral mo, kailangan makita natin din yung mga grado talaga na matataas. Pag-isipan mo yan, ano, at kausapin mo rin yung mama mo. Opo. At kung sakali na ano, kung sakali na papayag siya na dito ka lang mag-aral, malapit lang naman ay sa DCC. Kung kaya't makapag-isip-isip ka muna kung ano, kung gustuhin mo talaga. Dahil ito nang pagkakataon na matulungan ka. Ako nga pala si ano, Kalinga po si. Yes po, kilala po. Opo. Dito lang sa ano, sa DCC din nag-aral. Hindi ko po kasi na parang na-decision pa kung dito po ako mag-aaral or doon sa amin. Tsaka di ko pa po kasi natatry yung mga ibang school po dito, yung sa DCC po. Nung na-applyan ko na pong mga school doon po sa amin. Subukan mo nga, no, subukan mga kausapin mo si mama mo. At maganda naman din yung ano, sabihin mo na ano, na maganda din naman yung offer sa akin ng vlogger na si Kuya Jose. Maganda rin si mama mo. Mag-isip ka doon, ano, mag-isip ka lang sa ano, kung papayag si mama mo, dito ka. Dahil kasi pag doon, hindi ako makakatulong sa iyo pag doon ng ano, doon ka mag-aaral. Ano? Kausapin mo lang mama mo pag ano mo, pag uwi mo. At kontakin mo rin ako kasi friend naman tayo sa ano, sa may messenger naman tayo. May communication naman tayo. Excuse me po. Mag-usap na lang tayo. Sige po. Okay, sige. Ganun na lang. Kausapin mo si mama mo at nang sa ganun, malaman natin kung ano ang update sa pagpayag ng mama mo. Sige po. Okay? Sige po. Pala yung, ano, yung sinasabi na ano na yung ano yung birth Restaurant. certificate. Opo, sabi daw po, ning wala man daw po ako ng
record sa NSO po kaya sa PSA. Ang hawak ko lang po sa baptismal po. Yung pangalan mo, madali lang yan. Madali lang. I-apply mo lang sa ano yan, sa PSA. Siyempre, wala na yung NSO ngayon, kundi PSA. Opo. I-apply mo lang yun. Yung pangalan mo, yung totoong pangalan na, yung buo. Yung pangalan at apelyido, ano bang ginagamit mo na ano, na apelyido? Gonzales po. Yun. Gonzales. Sa ano yun, sa mama mo o ano? Sa mama ko po. Asan nga pala si papa mo? May iba pong pamilya yung papa ko. May sariling ano na, may Opo. sariling mundo. Opo. Lumaki man po ako, parang hindi ko man po siya nakasama. Tapos hindi ko man po siya parang hindi ko man po kami nagkaroon ng moments ngayon, ganyan. Pero nakausap ko na po siya ng ano. Maganda yan kasi desidido kang mag-aaral, kaya kailangan ituloy-tuloy mo yung pag-aaral mo. Opo. No? Sayang, Para ano, hindi masayang yung taon na lumipas at lilipas. Siyempre nakakapanghiyanayang talaga. sabi nga po nung mama ko na yung kuya ko lang daw po yung kaya niyang pag-aralin sa susunod pong taon. Kasi yung kuya ko po, third year college na po siya ngayong, next year po, next school year po. Tapos po, di pareho na po kaming college kung pag-aaralin po ako ng mama ko. Hindi nakakayanin. Opo, tapos mag-OJT na po kaya sa kuya ko. So, magiging magastos na po talaga. Oo. Magapunta po sa ibang lugar. Need niya po ng financial. Tapos po, ako daw, sabi nga po nung mama ko, magtrabaho na daw po ako kasi di niya na daw po kaya. Since wala man po siya trabaho. Ang nagatrabaho po sa amin, yung stepfather ko po, yung asawa po niya. Ang trabaho niya po, yung sa farm lang po, baga na parang nagtatanim po, ganyan, nag-harvest, nangangamuhan po siya. Tapos mga 400 po or 350 po kada isang araw. Tapos di man po yun enough kung tutuusin, di man po yun sa amin enough. Hindi talaga kakayanin. Siyempre, yung kuya mo nag-aaral pa. Tapos ikaw na magkukulihin mo rin ikaw. Siyempre yung pagkain nyo pa. Opo. Doon niya kukunin yung panggastos doon lahat. Siyempre hindi nakakayanin. Kaya ganun ang gawin natin. Asikasuhin mo muna yun, no? Yung birth certificate mo. Kasi kailangan yan nagkulihi ko na. Opo, yun nga. Yun po yung hinahanap pag nagkapasa po ng mga requirements, yung PSA daw po. Niya, wala man po sa akin nag-aasikaso ng ganun. Lahat po ng requirements ko po, since po nung parang nagkaisip na po ako na po lahat ng gumagawa. Parang naging independent po ako bata pa lang, na lumaki nga po ako sa lola ko po. Tapos po, ang nag-aasikaso po sa akin minsan, yung lola ko po. Tapos nung kaya ko na po, ako na po yung parang gumagawa ng lahat para po sa sarili ko. And tumutulong din po ako sa kanila. Tapos yun nga po, nung mga grade 8 na po ako, kinuha po ako nung mama ko, doon na daw po ako mag-aral sa kanila. Tapos yun nga, nung una nga po, ayaw ko sa mama kasi ayaw ko po iwan yung lolo ko, tapos yung lola ko po. Kasi para pong wala man sa kanilang mag-aalaga, ganyan. Pero po, kinuha po ako. Sagalang talaga ang pag-aaral. Kailangan pagbutihin lang yung pag-aaral kasi yung pag-aaral talaga yung ating yun ang ating kayamanan. Yes po. Hindi manakaw ng iba kasi basta pag natapos mo yung gusto mong kurso, maganda kapag natapos mo talaga. Basta yung kailangan tutukan mo lang yung yung pag-aaral. Wag muna mag-boyfriend. Tutok na tutok po nga po ako sa pag-aaral. Kaya po kahit po isang araw ako mag-absent, di ko po yun kaya. Kasi gusto ko po nakaka-catch up ko po yung
lessons namin para po makakuha ako ng mataas na marka. Tapos ngayon nga po yung okay naman po yung sa simula po nung sa grade 10 po ako hanggang since nag-pandemic po baga. Oo. Pero despite nung pandemic po, nakakakuha pa rin po ako ng matataas na grado. Tapos kahit naman po nung grade 10 ako hanggang ngayon po. Tapos dyan po ako nag-elementary sa dyan po sa school namin sa Ogod Elementary School. Oo. Tapos po hindi naman po sa parang nagmamayabang ako nang simula po nung parang po ako nung grade 3 po ako hanggang po nung grade 6. Ako na po yung nag-top 1 po. Tapos simula po nung palagi po akong nasa top, parang pong ayaw ko nang bitiwan yung pag-aaral ko. Parang mas naging desidido ako dahil parang gusto ko na parang maging successful nga po isang araw kasi po ang hirap po ng buhay namin. Tapos po yung mga iba ko pong parang wala man po parang silang tinapos. Gusto ko po na parang ako po yung magiging simbolo ng success po ng pamilya namin. Dalawa lang ba kayong magkapatid? Tatlo po kaming magkapatid. Yung isa po ng daycare pa lang po siya, 5 years old. Tapos yung kuya ko po, 20 years old, nag-aaral po siya sa BU. Engineering po ngayong kinuha niya. So ganun lang ating gagawin ha. Kausapin mo yung mama mo, then yung sa birth certificate mo sa PSA, no? Di ko nga po alam kung paano ko yan to aasikasuhin po. Kaya so pamasahe po kaya ganun. Kaya wala pong Doon time sa na- doon sa PSA ng Ginubatan, Sa Legazpi po kasi daw. doon sa yung- Legazpi, doon ka lang doon mo i-apply. Sa Legazpi. O makakuha din kaagad yan. Pero hindi ko lang alam ngayon ha, dahil kasi noon nung ako kasi noon in-apply ko din yung birth certificate ko kasi late registered ako na nagpa birth certificate. Opo. Nakuha din kaagad. Noon na, pero ngayon hindi ko lang alam. Ganun nga po, wala nga po ako nung sa birth certificate. Kaya po nung nag-try po nga akong mag-apply sa isang college po baga, kinadi po tinanggap yung binigay kong parang restro kasi hindi daw po yung PSA daw dapat po yung ibigay ko. Tapos sabi ko nga po sa mama ko, kuhanan niya na po ako ng PSA. Tapos sabi niya, ayaw man po niyang magpila ngayon, ayaw niyang pumunta sa Hindi lang kasi... na pumila. Opo. Kaya po, yung mga parang lahat po ng requirements, ako po ang palaging parang nangahagila po ng mga requirements ko. Parang po sa murang edad, naging independent na Kaya po ako. At least, yung natuto ko na. Opo. Siyempre, habang bata ka pa, lahat ay ginagawa mo na yung para sa kapakanan at sa kinabukasan mo. Opo. Pero mahirap din po kasi parang minsan parang gusto ko na parang maramdaman ko na sinusuportahan po ako ng mama ko. Ganun. Kasi ang hirap po na desidido po ako sa pag-aaral tapos hindi ko po nararamdaman yung suporta na dapat binibigay niya po sa akin. Kasi po parang siya pa po yung nagdadown sa akin na di ko daw po kaya makapagtapos. Kaya kahit po ang hirap po mag-aral na minsan po ang dami ko pong dapat ibasa yung research pa po namin. Tapos wala pa akong cellphone nga. Buti po kinakaya kong pasalin lahat ng na kahit na mahirap mag-aral ka, lalo na po wala pa akong gadget na ginagamit. Na nakakayanan ko naman po siya. Tapos ang hirap po na parang mararamdaman po na parang hindi po sa akin nakasuporta yung mga taong akala ko susuportahan ako. Parang yung support po nakukuha ko pa po sa iba, sa mga teacher. Naniniwala po sila sa akin na malayo daw ang mararating ko. Tapos ako naman po, parang gusto ko pong i-fulfill yung pangarap ko kasi mahirap pong mabuhay na parang
nakita ko po kasi once na parang nahihirapan po yung mama ko po sa financially na parang ayaw lang niya sa akin ipakita. Pero nakikita ko pong parang nagipit po kami. Gusto ko po na someday mabigyan po sila ng magandang buhay. Pati po yung sarili ko. Kaya gusto ko po talagang makapagtapos. Ibig sabihin parang parang hindi bilib yung mama mo sa iyo, sa Opo. kakayahan mo. Opo. Kailangan mo lang kailangan mo lang lumaban talaga para sa kinabukasan. Pagtiyagaan mo lang kung ano yung ipinakita sa iyo ngayon, at balang araw, pagdating ng araw ay makakamtan mo yun, makatapos ka sa gusto mong kurso na kunin. Pagtiyagaan mo lang at lagi ka lang manalig sa ating Panginoon, no? Para gabayan ka Opo. ng ating Panginoon. Andiyan naman yung laging nakantabay sa atin lagi. Opo. Sabi nga po, ina-answer daw ni God yung mga gusto daw natin in different ways. Kaya kailangan lang natin maging masipag sa bawat ginagawa natin. Kasi balang araw, magbubunga po yung mga hinanakit natin sa buhay. Hindi lang natin yun alam sa ngayon, pero sa future, parang po, lahat po ng ginagawa natin masusuklian po ng mabuti. Kung magiging mabuti din po tayo ngayon. Yun, nakikita ko sa sa sitwasyon mo sa ngayon, at balang araw makakamit mo yun, yung mga nais mong makamtan. Opo. Gusto Basta ko po lang, na magtiis ka lang talaga at magtiyaga sa kung anong mayroon ngayon. marami po kasi akong pangarap para po sa kanila, sa lolo ko po, sa lola. Kasi po, sinda po, so parang nagtayo na nanay ko po, tapos papa ko po. Kaya po papa ang tawag ko nga sa kanya, mama po yung tawag ko sa lola ko. Kasi kinagisnan ko po sila. Tapos si Ninang Marisa po, siya rin po yung parang isa sa mga tao na parang naging support system ko po. Palagi po siya nakasuporta sa akin kahit na malayo po ako dito. Lalo na po nung nandito pa po ako nakatira. Parang hindi niya po ako pinabayaan, kami po nung kuya ko po. Ngayon po, nag-aaral na din po para daw po makapagtapos siya. Pareho po kami ng mitiin ng kapatid ko. Kasi alam po namin yung hirap ng buhay. Talaga, hirap talaga ngayon ng buhay. Tapos hindi ka makapagpatuloy sa pag-aaral. Paano na lang ang kahinatnan yan, maaga kang makapag-asawa. Di man po ako. Kasi yun po, palagi po yan, parang siyempre po babae po kasi ako. Iisipin po na parang kino-compare po ako sa iba na maaga daw po ako mag-aasawa. Wala man po yun sa plano ko talaga kasi gusto ko po magtapos. Kada po sabi ko naman nun, parang di man po naniniwala sa akin. Kaya sabi ko, gagawin ko na lang yun ng sarili ko kahit walang naniniwala sa akin or konti lang naniniwala sa kakayahan ko. Gusto ko pong magtapos para... Kita mo sa kanila na hindi man sila bilib sa ngayon sa iyo, pagdating ng araw, ipagmalaki nila yung kakayahan mo na dati tinatanggi ka, pero ngayon nakita nila na nagsusumikap ka, bibilib ng mga tao ngayon pagdating ng araw. O ganun lang anuhan mo yung birth certificate mo para ituloy mo yung pag-aaral mo. Opo.
para sa inyo. Lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Ni minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputik ang daan. Hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalingap Jose, kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalingap para sa inyo. Lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan ng tulong sa mga mahirap. Di mapapagod kahit na para mahirap. Sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng